tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang malaking balita ang yumanig sa buong mundo ngayong araw. Kinumpirma ni Pangulong Donald Trump na napatay sa isang mabilis at nakamamatay na pag-atake ng militar ng Estados Unidos ang kilabot na pinuno ng gang na Tren de Aragua na si Hector Rustenford Guerrero Flores o kilala sa alias na Nino Guerrero. Ang operasyon na ito ay isinagawa sa mismong bansa ng Venezuela sa tulong na rin ng lokal na pamahalaan doon. Ang Tren de Aragua ay isa sa pinakamalaking sindikato sa buong Amerika at ang pagkanyutralisa sa pinuno nito ay itinuturing na isang napakalaking tagumpay ng Administrasyong Trump sa paglaban sa krimen. Ayon sa pahayag ni Pangulong Trump, ang ginawang operasyon ay isang swift and lethal kinetic strike na direktang tumama sa kinaroroonan ng leader ng sindikato. Ang ganitong uri ng operasyon ng militar ay nagpapakita ng mataas na antas ng tumpak na intelihensya at kapangyarihang militar ng Estados Unidos sa labas ng kanilang bansa. Bagamat sensitibo ang operasyon dahil ginawa ito sa teritoryo ng Venezuela, binigyan din ng White House na ang banta ng Tren de Aragua ay hindi na maaaring palampasin pa dahil sa pinsalang idinudulot nito sa seguridad ng mga mamamayan. Matatanda ang opisyal ng idineklara ng Estados Unidos ang Tren de Aragua bilang isang teroristang organisasyon dahil sa kanilang mga mararahas na aktibidad. Si Guerrero Flores ay nahaharap sa patong-patong na kaso sa isang federal court sa New York, kabilang ang racketeering conspiracy at iba pang mabibigat na krimen tulad ng pagsuporta sa mga terorista sa loob ng mahigit isang dekada. Ang pagkakapaslang sa kaniya ay nagbibigay ng mensahe na walang sino mang pinuno ng sindikato ang ligtas mula sa kamay ng batas saan mang sulok ng mundo sila magtago. Ibinahagi naman ni Defense Secretary Pete Hegseth sa kanyang opisyal na X account na ang pag-atake ay naganap nitong nakalipas na linggo sa isang kuta o compound ng Tren de Aragua sa loob mismo ng Venezuela. Ayon kay Hegseth, ang tagumpay ng misyon ay patunay ng seryosong hakbang ng Pentagon upang lansagin ang mga dayuhang gang na nagbabanta sa kapayapaan ng rehiyon. Ang mabilis na koordinasyon at pagpapatupad ng strike na ito ay nagpapakita rin ng bagong estratehiya ng Estados Unidos sa ilalim ng pamumuno ni Trump laban sa mga transnational criminal organizations. Ipinaliwanag naman ni US Attorney Jay Clayton na ang Tren de Aragua ay may pananagutan sa hindi mabilang na mararahas na krimen, kabilang ang pangingikil, pagpatay at malawakang bentahan ng ilegal na droga sa Hilaga at Timog Amerika, pati na rin sa Europa. Si Clayton, na hinirang kamakailan ni Trump bilang direktor ng National Intelligence, ay nagbabala na ang impluwensya ng gang na ito ay mabilis na kumakalat. Kaya naman, ang pag-atake sa kanilang pinuno ay isang estratehikong hakbang upang maparalisa ang buong operasyon ng sindikato sa iba't ibang bansa. Bago ang matagumpay na operasyong ito, the US State Department ay nag-alok na ng pabuya na aabot sa $5 milyong para sa anumang impormasyon na maghahatid sa pag-aresto kay Guerrero Flores. Ang malaking halagang ito ay nagpapakita kung gaano kahalaga para sa gobyerno ng Amerika na madakip o mapatigil ang kanyang mga ilegal na aktibidad. Ang paglalaan ng ganitong pabuya ay bahagi ng mas malawak na kampanya ng bansa upang ubusin ang mga mapanganib na pugante na patuloy na naghahasik ng kaguluhan at nagpapasok ng droga sa mga komunidad ng Amerika. Sa kanyang post sa social media, isinulat ni Trump na ang mga terorista ng Tren de Aragua ay wala ng ligtas na matataguan sa Venezuela o saan paman. Idinagdag niya na sa ilalim ng kaniyang pamumuno, hahanapin ng Amerika ang mga malupit na mamamatay tao at drug lord na ito kahit kailan at saan man, at ipapadala sila sa kailaliman ng impyerno kung saan sila nararapat. Kasabay ng post na ito ang pagpapalabas ng isang unclassified video mula sa himpapawid na nagpapakita sa pagsabog ng isang maliit na gusali na may berdeng bubong na pinaniniwala ang kuta ni Guerrero. Ayon pa kay Defense Secretary Hegseth, ang operasyong ito ay nagbibigay diin sa pinagsamang pangako ng Estados Unidos at Venezuela na labanan ang mga narco-terrorist at ipagkait sa kanila ang anumang ligtas na kanlungan sa buong hemispero. Bagamat may ganitong pahayag ang Amerika, ang Ministry ng Komunikasyon ng Venezuela ay hindi pa agad naglalabas ng opisyal na tugon o komento hinggil sa naganap na operasyon ng militar. Ang katahimikang ito ay nagdudulot ng iba't ibang haka-haka sa tunay na antas ng kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Ang pagpaslang kay Guerrero Flores ay bahagi lamang ng serye ng mga pambihirang aksyon ni Trump laban sa gang.
Kabilang dito ang mga pag-atake sa maliliit na bangka na inaakusahang nagpupuslit ng droga patungong Amerika. Hindi bababa sa 207 tao na ang napatay sa mga pag-atake ng militar ng Estados Unidos sa silangang karagatang Pasipiko at dagat Caribbean mula nang simula ng administrasyong Trump ang pag-target sa mga tinatawag nitong narco-terrorist noong unang bahagi ng Setyembre na nagpapakita ng agresibong kampanya ng bansa. Upang mas maunawaan ang bigat ng balitang ito, alamin natin ang pinagmulan ng Tren de Aragua. Hanggang na ito ay nagsimula mahigit isang dekada na ang nakalipas sa loob ng isang magulong bilangguan sa gitnang estado ng Aragua sa Venezuela. Nagsimula ito bilang isang grupo ng mga kriminal na nagbuklod-buklod sa loob ng selda upang protektahan ang kanilang mga sarili at kontrolin ang iba pang mga bilanggo. Sa paglipas ng panahon, ang kanilang impluwensya ay lumabas sa pader ng kulungan at unti-unting naging isa sa pinakamalaking banta sa seguridad ng bansa. Nang magkaroon ng matinding krisis sa ekonomiya at politika sa Venezuela, milyon-milyong mamamayan ang napilitang lumikas patungo sa ibang bansa sa Latin America at sa Estados Unidos upang maghanap ng mas magandang buhay. Ginamit ito ng Tren de Aragua bilang pagkakataon upang palawakin ang kanilang operasyon. Sumabay ang mga miyembro ng gang sa daloy ng mga migrante, dahilan upang mabilis silang makapagtatag ng mga bagong sangay sa iba't ibang bansa. Ito ang dahilan kung bakit naging isang malaking banta ang gang na ito sa buong kontinente ng Amerika. Si Guerrero Flores ay bumalik sa bilangguan sa Aragua noong taong 2013 dahil sa kasong pagpatay. Sa panahong ito, nagsisimula na ang krisis sa Venezuela dulot ng korupsyon at pagbagsak ng presyo ng langis. Nakita ni Guerrero Flores ang pagkakataon sa kapabayaan ng pamahalaan sa mga kulungan. Sila ng kaniyang mga kasamahan ang nagkontrol sa administrasyon ng bilangguan sa pamamagitan ng dahas at pangingikil. Ginawa nilang parang isang lungsod ang pasilidad na may sariling zoo, baseball field, casino, restaurant at marangyang suite para sa kanya. Bagamat hindi pa rin tiyak ang eksaktong bilang ng mga miyembro ng gang, pinararatangan na sila ng mga bansa tulad ng Peru at Colombia na siyang utak sa likod ng serye ng karahasan sa rehiyon. Gayunpaman, ayon sa Insight Crime, isang think tank na sumusubaybay sa krimen sa Latin America, ang Tren de Aragua ay walang malakihang partisipasyon sa pagpupuslit ng cocaine kumpara sa ibang kartel sa Colombia o Brazil. Sa halip, kilala sila sa Venezuela sa iba pang iligal na gawain tulad ng pagmimina ng ginto at lokal na pangingikil sa mga negosyo. Sa kabilang banda, ang matigas na kampanya laban sa krimen at imigrasyon ay isa sa mga pangunahing pangako ni Donald Trump noong panahon ng kaniyang kampanya para sa ikalawang termino. Bagamat ipinapakita ng mga survey na bumaba ang kaniyang rating sa usapin ng ekonomiya, ang usapin ng imigrasyon at pambansang seguridad ay nananatiling pinakamalakas na isyu para sa kanya ayon sa mga pag-aaral. Ang operasyong ito laban sa Tren de Aragua ay tiyak na gagamitin ng kanyang administrasyon upang patunayan na seryoso siya sa pagtupad sa kanyang mga pangako. Ang pagkakapaslang sa pinuno ng Tren de Aragua ay isang malaking dagok sa organisasyon, ngunit marami pa ring hamon ang kinakaharap ng rehiyon sa pagpuksa sa kanilang mga galamay. Ang operasyong ito ay nagpapakita ng mas agresibong papel ng Estados Unidos sa labas ng kanilang bansa upang protektahan ang kanilang pambansang interes. Mananatili kaming nakatutok sa mga susunod na ulat at reaksyon mula sa iba't ibang pamahalaan hinggil sa isyong ito. Ako si Alex, nag-uulat para sa inyo.